Paalala lang mga kokotsero, pag nasa kalsada, huwag magkakasa. Diyos ko, my goodness. Grabe kayo ha. Grabe kayo. Kung sino man yan. Grabe siya kung sino man yan. Diyos ko, nakakakulo ng dugo. My goodness. Maigi pag-away, hindi marunong lumaban ng patas. My goodness. Anyway, meron tayong pag-uusapan mamayang road rage na naganap kanina. At hindi maganda to mga kotsero kasi actually nakakabwisit to kung sino man to. But anyway, pag-usapan natin yung maya-mayang konti lang pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay magsa-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Wala pong remittance fees yan mga kotsero. Okay? Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagka-download nyo ng Sendwave app ay gawa po kayo ng inyong account at ilagay nyo po inyong bank account details at pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa po kayo ng karagdagang $20 na free credit. Ayan. Kaya mga kotsero, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Ayan. Wait lang. Ayan lang yung ilaw. Ayan. Okay, game. Ito na. Mga kotsero, hindi tayo matutuwa dito sa papanoorin natin itong video. Disclaimer lang po, no? This includes, well, hindi naman harassment. Ang pangit lang mga kotsero. Hindi siya ang pangit. hindi ko alam paano i-describe to, pero other than ang pangit mga kotsero. Ito yung video mga kotsero. Panoorin natin siya. Maikli lang naman. In-upload ito ni wait lang. Sino ba nag-upload nito? Si Mr. B. Mr. B Vlogs. Siguro siya yung nakakita nito. Siya siguro yung first hand witness dito. Pero panoorin natin to. Viral na viral ngayon to mga kotsero, no? At paalala lang sa mga nanonood, huwag tularan. My goodness. Okay, game. Panoorin natin to mga kotsero. Ayan o, kupal o. Binangga. Tang ina mo. Ayan. Yun. Ayan. Gatukan. Tangina, kinasahan. May baril. Sorry. Medyo napamura tayo doon. Pasensya na. Diyos ko, my goodness. Diyos ko. Ay, how do I begin to react to this? Mga kotsero, ako po ay isang registered gun owner. Ako po ay isang, I'm a registered gun owner. Lagyan lang natin yung wag na yung nagbunot. Yan na lang. Ako po ay isang registered gun owner. Meron po ako, andito lang yung baril ko dyan sa ilalim ng desk ko. Nandiyan lang. May lisensya po lahat yan. Lahat yan. Lisensyado po lahat yan. Bilang isang gun owner, I use my firearm for the protection of my family. So, for the most part, andito lang siya sa bahay. For the most part. Tapos kapag may mga lakad-lakad ako, which is bihira ko rin naman gawin, paminsan-minsan, pag napagtripan ko, ilalagay ko siya sa sasakyan. Pero bihira ko rin, basta kapag ganito, may away-away, di ko rin bubunutin. Wala, kasi it's pointless eh. O tapos, pag nagkaganyanan, kung may kargado din yung isa, o di nagbarilan pa kayong dalawa. It's pointless. Diba? Maipagpatayan ka sa kalsada dahil lang nagkagit-gitan kayo. That's so stupid, man. But anyway, so ito nga yun, viral na viral to ngayon si Kuya. Di ko alam kung paano magre-react dito. Napaka-irresponsable. Yun na lang siguro masasabi ko without being high and mighty, mga kotsero. Napaka-irresponsable. And I'm sure marami pong mga gun owners din or firearm owners ang mabubisit dito sa inasta ni Kuya. Mabubisit ho talaga kasi mga kotsero, kami ho,
At least I can only speak for myself and for the majority of gun owners. Kami po, pinipilit ho namin maging responsable. Ay, my goodness. Kasi nga mga kotsero, ang baril, ano yan eh, deadly weapon yan eh. Isang mali mo dyan, makakasakit ka. Isang mali mo dyan, meron kang pagsisisihan. Isang mali mo dyan, baka maaksidente pa yung sarili mo o yung kasama mo, mahal mo sa buhay. Napaka-irresponsable, mga kotsero. Na gawin mo to. Na wala namang imminent threat. Nag-away lang kayo sa kalsada. My goodness. Actually, this is already grave threat kung tutuusin. Buti nga, hindi niya pinaputok eh. Kaso kinasahanan niya eh. May intent na siya na gamitin. Kinasahan na eh. May intent na siya na gamitin. So pag tinuluyan niya yan, murder na agad yan. Buti, hindi natuloy. Pero hindi hindi tawag dito. Hindi, what do you call this? Hindi to palalampasin sigurado. Kasi mga kotsero, meron pa rin siyang nilabag na batas. Grave threat yan for the most part. If I'm not mistaken. I could be wrong. Baka meron pa madagdag. Tulad nung binangga niya ng sasakyan. Yung nagbabike. Well, in fairness naman, ganito hindi ko alam yung kwento nito. Kasi ito lang naman yung in-upload eh. This is only 18 seconds? 18 seconds lang to eh. So, hindi tayo pwedeng mag-conclude na merong something dito. Hindi rin natin alam kung ano yung pinag-umpisahan nito. Pero mga kotsero, if I were to guess, hula lang naman to. Bakit kasi nasa gitna ng kalsada si Kuyang Biker? Yun lang naman. Pero it doesn't merit, regardless, mga kotsero, it doesn't merit na gawin mo to, kuya. Kung sino ka man. May pin pa siya, ano kayang to? Ahensya. Ahensya kaya to? May pin siya eh. O baka grupo. Ayan may pin Ano kayang pin yan? Buti malabo. Ko. Ibig sabihin, member ka pa ng organisasyon. Hindi ko alam kung anong pin yan. O baka, ewan ko. Hindi ko alam. Unang akala ko nga, ang government employee kasi bihira yung nagaganyan, yung nagpipin eh. Pero naisip ko Sunday, so walang pasok. Tapos long weekend pa. So Sunday, walang pasok, long weekend. So malamang sa malamang, wala naman siguro mag-uniforme ng linggo. Pero mga kotsero, this is not good. Mga kotsero, keep your cool sa kalsada. Ako meron din ako mga insidente ng road rage pero never ako naglabas ng baril at lalong-lalong never ako nagkasa. Ginagawa ko lang yan sa range, mga kotsero. Ginagawa ko lang yan sa firing range. Kasi nga, mga kotsero, for the most part, meron akong firearm for my own protection. Sa protection ko at sa protection ng pamilya ko. So for the most part, nandito lang sa bahay yung yung firearm ko. Misis ko rin, marunong marunong gumamit ng baril yan. Kasi nga, it's really for protection. It's not for this. Ano to? Intimidation? For what? And kahit na kung ano man ang ginawa niya sa'yo, it doesn't merit brandishing a loaded weapon. Loaded na to kasi kinasahan eh. O pwede rin kinasa lang pero wala namang bala. But nonetheless, tingnan natin, may nakalagay, malamang may magazine yan. Wait, tingnan natin. Yan natin kung nakaano yung magazine. Yan, tingnan natin yung kamay. May magazine, yun May bala yan. Grabe ka, kuya. Grabe ka! Grabe ka! Tago natin. Baka maano tayo ni YouTube.
Grabe ka, kuya. Ibang level. Ibang level. Ang tikas ng mukha mo. Ibang level talaga. Promise. Sino kaya to? Masyadong matapang. Masyado matapang. Actually, sa sobrang tapang niya, mga kotsero, nag-react na ang kapulisan natin. Sabi ng pulis. Ayan. Ano sabi ng pulis? Si QCPD Director. Director Brigadier General Nicolas Torre III. Ang sinabi. Anong sinabi ng QCPD natin? Nang hihiram ng tapang sa baril. Pinagbantaan ni QCPD Director Brigadier General Nicolas Torre III ang isang armadong motorista na pinalo ng baril at tinutukan ng isang biker na nabundol ang kanyang kotse. Yun lang. Diyos ko. Bisikleta lang naman yan, kuya. Bisikleta lang yan. My goodness. Kung nabundol man ang sasakyan mo, kuya. Kung nabundol man ang sasakyan mo, bisikleta lang yan. Diyos ko. Akala ko naman, malayo pa lang, nag-away na. Pala. Diyos ko. Sabi niya, damn, yari kang kalbo ka, sabi ng QCPD. Sumurrender ka na sa pinakamalapit na QC police station para hindi na tayo mapagod pareho. Pakidala at sumurrender na rin ang baril mo para hindi na kami magsa-search warrant pa sa bahay mo. Baka kabahan pa ang SWAT ko at makalabitan ka pa ng M16. Diyos ko, sabi ni Torre sa kanyang comment sa Facebook reel ni Mr. B Vlogs o BI, Mr. BI Vlogs, kaugnay sa insidente. Grabe. Yung alam nyo mga kotsero, gets ko yung road rage kasi hindi lang naman alam ko na maraming taong nakakainis mag-drive sa Maynila. Nakakainis mag-drive sa NCR, promise. As in, sobrang nakakabwisit. Pero it doesn't merit Hindi doesn't merit yung magbabaan pa kayo at magsuntukan. Magmura na lang kayo. Di ba? Magmura na lang kayo. Wala namang mangyayari sa mura nyo Magkaasaran lang kayo. Pero yung babaan mo pa, tapos labasan mo pa ng barel, and even if, let's say si kuya, meron ding weapon, it doesn't make him right. Kahit na, let's say, naglabas ng baril itong isa, tapos itong si kuya, buti na lang, di siya naglabas kung meron man. Let's say, naglabas din siya, halimbawa, it doesn't give you that right. Well, at least here, pwede mo sabing self-defense. But then again, mga kotsero, anong mapapala nyo? Seriously? Anong mapapala nyo? Pag nagkasakitan kayo dyan? Anong mapapala nyo kapag naipagsuntukan kayo dyan? Anong mapapala nyo kapag naipagbakbakan kayo dyan, naipagbarilan kayo dyan, naipagsaksakan kayo dyan? Anong mapapala nyo? Sige nga. Wala. Sakit lang ng katawan. Langya. Pataasan kayo ng ihi, payabangan kayo. For what? Angas sa kalsada? My goodness. Ito pa, pati yung mga politiko natin, miyembro ng Kongreso, nagsalita na rin. Erwin Tulfo, sa mayabang na driver ng 2013 Red Kia Rio X with plate number ULQ 802. Diyos ko, matutunton to ng LTO. Araw na lang at sisikat ka na dahil sa pagbubunot mo ng baril at pagkasa nito sa isang siklista. Matapang ka lang, manong, dahil may baril ka. Abangan ang pangalan at trabaho ng road rage driver na to. Sisikat ka tuloy bigla. Diba? I mean, anong klaseng abala yan? Anong klaseng abala yan, kuya? Sige, ano napala mo ngayon? Wala, nga. Ito pa isa, si JB Ejercito. Nag-comment din siya. Nag-post din siya sa Facebook niya kanina. Hinahanap na siya.
Sino po ang nakakilala sa taong ito na nambatok at nanutok ng baril sa isang siklista? Wala lang lugar sa ating lipunan ang ganitong mga siga. Totoo yan. Dapat agad-agad na ma-revoke ang driver's license, LTAP, fire at license to permit. Permit to carry, firearms license at permit to carry. Dapat makasuhan din ito sa korte, di pakulong nang hindi na ito tularan, di kap dapat palagpasin. Mga kutsero, yung pagkasalang niya ng baril, may intent na siya eh. Kasi, well, kapag tinuluyan niya, murder yan sigurado. Pag tinuluyan niya yan. Kasi yung pagkasamo ng baril, ano yan eh, intent na yan eh. Intent to use the weapon. Diyos ko. Pero dahil hindi niya tinuluyan, malamang sa malamang ang ending niyan, grave threat. Kasi wala naman nangyari eh. Kung siguro, slight physical injuries doon sa pagbabatok, yung paggamit ng baril, pambatok, yun, slight physical injury. Pero kung ano, may helmet. Pwede rin siyang civil damages dyan. Danyos perwisyo. Si kuyang siklista. Ba, danyos perwisyo. Pero yung grave threat, criminal offense yun. Mamarka yan sa record ni kuya, kung sino man siya. Mamarka yan sa record niya. Grabe, no? Angas-angas kasi kargado. Wag ganon, guys. Kahit sino sa ating lahat. Actually, reminder ko rin sa sarili yan. Kasi, maski ako, kargado ko eh. Reminder ko sa sarili ko yan. Every day kapag nalabas ako ng bahay. Araw-araw yan tuwing lalabas ako ng bahay. Papaalala ko sa sarili ko. Kailangan makauwi ako sa anak ko. Kailangan makauwi ako sa mga anak ko ng maayos. Walang galos. Walang sugat. Wala lahat. Kailangan makauwi ako ng bahay. Ganun ang mindset ko pag aalis. Lalo na pagkasama ko sila. Minsan, syempre, maiirita ka, maigipag-gitgitan ka sa kalsada. Di ba? Alam na misis ko yan. Witness siya sa napakarami kong ganyan. Mabubwisit ka, maigipag-gitgitan ka. Hanggang doon na lang yun. Tapos every now and then, maipagmurahan ka. Hanggang doon na lang yun. Wala nang mangyayari after nun. Hindi naabot sa ganito. Mga kutsero, wag tularan to. Lalo na sa may mga sa mga kargado, sa may mga firearms. Wag tayong tutulad kay kuya. Parang awa nyo na. Nasa sibilisadong mundo na tayo. Hindi na uso ngayon yung pataasan ng ihi. Hindi na uso ngayon yan. Swerte nito ni kuya. Buti hindi siya tinuluyan. Ay nako. Pero mukhang hindi naman sinadya ni kuya na mabangga eh. Tingnan nga uli natin. Ayan. Tsaka parang malayo pa lang. Kasi ni-record na nito eh, ni Mr. B eh. Parang malayo pa lang siguro nagkakainitan na tong dalawang to. Ayan o. Ayan, iniwasan niya eh. Tinigilan siya nung una. Nung kotse. Ayan siya, ayun o. Tinigilan na siya eh. Tapos, paalis na si kuya. Hinaharap ulit. Ayan o. Kupal o. Yun. Kaya lalong tinamaan. Ayan. Pinunutan na, yun o. Gago, may baril. Hinarangan eh. Ayan o, hinarangan ni kuya. Malamang malayo pa lang hinabol to. Malayo pa lang hinabol to. Tapos tinigilan sa harap. Ayan siya oh. Malayo pa lang siguro nagkainitan na tong dalawang to. Tapos hinabol nung kotse. Tinigilan sa harap. Tapos tinry ni kuyang umiwas sa gulo. Kaya, ayan, umiwas. O, ayan. Ayan o. Pero hinabol, tapos tinigilan. May intent talaga si kuya. May intensyong manakit si kuya. Si kuyang kalbo. May intensyon talaga siyang manakit. My goodness. Swangit, men. Walang napapatunayan sa ganyan eh. My goodness. Lesson learned, mga kutsero ha. Lesson learned. Wag tularan si kuya. Ay, nako. Wag tularan.
Tsaka yung init ng ulo, diyan na lang yan sa ulo nyo. Huwag nyo nang ilalabas. Good. Ganyan na lang yan. Maipagmurahan ka na lang, maipagngarapan ka. F you, ganyan. No! Napamura nga ako kanina. Sorry, Lord. Pero wag niyong gantuhin. Kasi diretso yan sa kulungan, mga kotsero. Ano yan, diretso, di pa pala diretso sa kulungan kasi wala naman nangyari. Pero what if, mga kotsero? Ito lang eh. Isipin na lang natin yan. What if bumalag si kuya, bumunot din? Itong isa yung siklista. Hindi nagbarilan pa sila pareho. Nagpatayan pa silang dalawa. O tapos, for what? Dahil nagkagit-gitan sa kalsada? That's it? Yun na lang yun? Lang ya. Aso nga, mga kutsero, aso nga eh, pag namamatay, iniiyakan eh. Aso, pag nasasagasaan, nabubwisit ang mga tao eh. Lalo na pag sa tao mismo. My goodness. Kaya yan, mga kutsero. Ingat-ingat po tayo sa kalsada. Hindi po natin alam kung sino yung mga baliw na paikot-ikot dyan. Ibang level to si kuya. Ibang level talaga, guys. Kaya, ayun, next time mga kotsero, pag nalabas tayo, lalo sa mga nasa Pilipinas, alam ko po, nakakabwisit magmaneho sa Pilipinas. Totoo ho yan. Mga tao dito, walang disiplina. Mapa-kotse, mapa-SUV, mapa-motor, mapa-bisikleta. Marami ho ang walang disiplina. Napakarami po. Lalo na yung mga siklista na nagbibisikleta sa gitna ng kalsada. Kasi sa gitna pa talaga ng kalsada. My goodness. Pero mga kotsero, mag-away na lang kayo, magsuntukan kayo, siguro kung gusto nyo, magsuntukan kayo at most. Huwag na kayo magtutukan ng kung ano-anong deadly weapons nyo. My goodness. Kasi ang siguradong ending nun, kulong kayo. Siguradong ending yan, kulong. Sigurado yan. Lalo na to, o sabihin natin, grave threat lang. Sabihin natin, may penalty ka na 100,000 pesos. Kahit grave threat lang. Ay, nako. It's not worth it, guys. It's not worth it. Huwag niyo pong kalimutan, ang mindset po palagi sa pagmamaneho, makauwi ng maayos, walang aksidente, walang galos. At buhay. Hindi nasa nicho, hindi nasa kabaong. So yan mga kotsero, hanggang dito lang po muna ang video natin na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see you sa ating next Coach Jarrett Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye.